So hello guys, once again this is Christopher Valdez of marketingenginesecrets.com, and isa kong online and network marketer, and gumagawa po ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaari nating magamit para sa ating pagmamarket at makapag-save tayo ng maraming oras at effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. Okay, so in this training video, ang pag-usapan po natin is yung day 7 ng ating 7-day Facebook Marketing Training Camp entitled How to Create an Engaging Facebook Ads. Okay? So, bago po natin umpisahan ito, I hope by this time, gumagawa na kayo ng aksyon. Dapat by this time, nakakreate na kayo ng over-the-top business page ninyo, and naka-generate na rin kayo dapat ng at least 100 likes para sa Facebook mo, and na-integrate mo na din dapat yung Twitter account mo, tsaka yung YouTube channel mo, doon sa fan page mo. Okay? And finally, dapat nagpo-post ka na din ng mga valuable information upang sa ganon, makapag-build ka ng authority and makapag-build ka ng trust sa iyong target audience. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-set up ng engaging na Facebook ads, no? And tulad ng sabi ko, kailangan mo maglaan ng budget dito, pero masasabi kong mababawi mo ito, especially kung tama yung pag-market mo, kasi pwede kang maka-generate ng maraming mga qualified leads para sa networking mo or other business opportunity mo or sa online business mo. Kasi maraming variables dito sa Facebook ads yung pwede mong makontrol para matarget mo talaga yung mga right people para makakita ng opportunity mo. So this time, puntahan na natin yung Facebook account ko upang sa ganun mag-set up na tayo ng isang engaging na Facebook ads. Okay? So ngayon, nandito tayo ngayon sa newsfeed ko, no? And kung mapapansin mo dito sa bandang kanan, okay, itong mga malilit na images dito sa bandang kanan, okay, may nakalagay rito na sponsored. So itong mga ito, example po sila ng mga Facebook ads. So kung i-click mo either yung image, yung title or yung description ng ads na yan, is mapupunta ka doon sa kanilang website or doon sa kanilang personal fan page. Depende kung anong link yung isinet up nila para dito sa create nila na Facebook ads. And syempre, bawat click ng target audience nila sa mga Facebook ads na yan ay nagbabayad yung taong nag-advertise sa Facebook. Depende po sa objective na ginagawa nung nag-set up ng mga Facebook ads na ito. Okay? And may reason kung bakit mo ito nakikita. And may reason kung bakit siya nagpapakita dito sa aking newsfeed. Ibig sabihin lang nito, yung mga interest ko or yung mga activities ko dito sa Facebook ay may relationship or kasama dun sa mga bagay na tina-target nung taong nag-advertise sa Facebook. And pwede mong i-maximize ito ngayon para sa iyong advantage. Okay, so say for example, itong kay advertisement ni Ray Higdon, kung i-click mo siya, mapupunta ka dun sa link na isinet up niya na pupuntahan ng mga taong magkiklik nun. Okay? So, for this example, itong ads ni Ray Higdon is mapupunta ka ngayon doon sa Periscope account niya. Okay? Or say for example, ito pong Digital Marketers HQ. Kung i-click mo siya, mapupunta ka ngayon doon sa homepage ng Digital Marketers HQ. Okay? So, parang ganun po siya. So, basically, pwedeng ang objective itong Digital Marketers HQ is to generate conversion or mag-drive ng traffic papunta dito sa kanilang website. Okay? So, ayan po yung mga example ng mga Facebook ads dito sa bandang kanan. And isa pang klase ng Facebook ads po is yung mga sponsored stories na pwede mong makita dito sa yung newsfeed, no? So, tumingin tayo. So, example ito. Another ads na ginawa ni Ray Higdon. So, mapapansin mo po, hindi mo siya mahahalata na Facebook ad siya unless makita mo itong nakalagay na sponsored dito sa kanyang Facebook fan page. So, ito po yung pangalawang klase ng Facebook ads na pwedeng i-set up natin sa Facebook. Okay? So this time, okay, mag-set up na tayo ngayon ng ating Facebook ads. Okay, so basically, para makapag-set up tayo,
is pupuntahan lang natin itong inverted triangle na icon na ito, and pupuntahan po natin is itong create ads. So i-click natin siya. So basically sa pag-setup ng isang ads is meron siyang 3 steps, no? Okay? So step 1 is campaign. Okay, dito magki-create tayo ng campaign. So dito pipili ka ng objective para dun sa Facebook ads mo. And basically meron dito 10 klase ng mga objectives na pwede natin pagpilian. Okay? So isa-isahin natin 'to mamaya. And yung step 2 po, you are going to choose an ad set. So dito i-define mo ngayon yung magiging target audience mo. Meaning, kung ilang taon na sila, taga saan sila, lalaki ba sila or babae, anong interest nila, at marami pang variables na pwede mong gamitin. And syempre, nandito din kung magkano per day yung budget na willing kang gastusin for your ads, and kung gaano katagal or ilang araw lalabas yung ads mo sa Facebook. And finally, you are going to create your ad. So dito naman, ilalagay mo yung magiging message mo doon sa na-define mo na target audience, yung magiging headline mo, yung magiging benefit na makukuha nila once na i-click nila ito. So in short, dito sa step 3, you are going to set up your creatives. So balik tayo dito sa step 1. So create your campaign. So tulad ng sabi ko, meron po 10 objectives na pwede tayong pagpilian, no? So dito, yung una is boost your post. So ito, maganda po itong gamitin kung meron kang isang valuable information na pinost mo dun sa fan page mo and gusto mong malaman ito ng target market mo or yung target audience mo. And ang technique dito basically is dun sa pinost mo ay nilagay mo yung link ng offer mo para once na i-click nila ito ay mapupunta sila dun sa offer mo. Okay, so para mas maliwanagan ka, puntahan natin yung Facebook fan page ko. Okay? So, say for example po, itong isa sa mga Facebook fan page ko na ito. So, ito po, actually, itong mga post na ito, is pwede mo siyang i-boost. Pang sa ganun, marami makakita na itong ipinost mo na ito. Okay? So, tulad ng sabi ko kanina, yung technique talaga dito is, dito sa pinost mo na ito, ilagay mo yung link ng offer mo para once na i-click nila yung link na yon, mapupunta sila doon sa offer mo. Okay? And pangalawa po na objective is promote your page. So basically, ang purpose lang nito is para mag-generate ng maraming likes para doon sa Facebook fan page mo. Number 3, send people to your website. And itong send people to your website na objective na ito, maganda din siyang paraan upang sa ganon maging aware yung target market or target audience mo na may nag-i-exist pala na ganong klase ng website sa internet. So in short, maganda itong paraan upang sa ganon mag-build ka ng brand awareness doon sa iyong mga target audience. Okay? Pang-apat po is itong increase conversions on your website. So basically dito, binabayaran mo si Facebook sa bawat conversion na nagagawa mo. So say for example po dito, meron kang kunyaring sales page, no? So magbabayad ka kay Facebook kung yung target market mo or yung mga taong bumisita doon sa sales page mo ay clinic nila yung buy button and na-convert mo siya into sales. So maganda yung objective na ito kung meron kang ready-made na system na para ma-convert mo yung mga target audience mo o yung mga taong bumisita doon sa sales page mo na yon into buyers. Next po is itong dalawa, get installs of your app and increase engagement in your app. So basically, ginagamit itong dalawang objective na ito kung meron kang app na gusto mong ipa-download o gusto mong ipagamit doon sa target audience mo. Okay? Number 7, itong reach people near your business. So maganda ito kung meron kang physical store na pwedeng pasyalan at bisitahin ng target market mo na malapit lang doon sa store mo. Okay, so say for example po, meron kang physical store sa Quezon City. So ang magandang gawin mo is targetin mo yung buong Quezon City upang sa ganon maging aware sila na meron pala nag-e-exist na ganong store
along Quezon City upang sa ganun mabisita po nila yung store mo. Okay? And next po is raise attendance at your event. So maganda ito kung gusto mong invite yung mga target market mo sa isang event, especially kung remarkable ito. Number 9, get people to claim your offer. So maganda ito kung meron kang discount offer para sa business opportunity mo. And lastly, get video views. So ito namang objective na ito, maganda ito kung meron kang engaging video na nagde-describe ng iyong opportunity para maging aware ka pa or maging aware pa yung tao about your brand or about what you are offering to them. Okay po? So ito yung step 1. Pipili tayo ngayon ng objective. Okay? So for this example na i-set up natin ngayon, tayo ay sumali kunyari sa isang network marketing business and yung gusto nating targetin na makakita ng ating Facebook ads is yung mga taong sumali na or taong mga may experience na before sa network marketing or other business opportunities. Okay? So let's start po. So ang pipiliin natin ngayon is itong send people to your website. Okay? So gagamitin natin ngayon yung www.marketinggeniusecrets.com. So ito yung blog ko, no? So kung hindi pa po kayo familiar sa www.marketinggeniusecrets.com, okay? Blog ko po siya all about network marketing and social media marketing and syempre internet marketing. So bisitahin niyo po yung link na yan dahil marami kayong matututunan ng mga techniques and strategies dyan na pwede ninyong magamit sa inyong sariling network marketing business or other business opportunities. Okay? Geniusecrets.com. So yan. Loading website details. Okay? So dito po may option tayo kung gusto natin pumili ng Facebook Pixel. Kung gusto natin piliin yung or kung gusto natin gamitin yung ating Facebook Pixel. So itong Facebook Pixel na ito, maganda siyang strategy upang sa ganun matrack natin kung sino-sino na yung mga taong bumisita doon sa page natin or dito sa link na ito. Okay? And kapag kasi na-track natin kung sino-sino na yung bumisita, pwede ulit natin silang pakitaan pa ng ads in the future upang sa ganun mas targeted na ngayon yung mga pwedeng makakita ng ads na yon. Okay? So, this time, pangalanan natin itong campaign na ito na Facebook Day 7 campaign. So, yan. And then next po, pupuntahan natin itong set 2, no? So, mag-create tayo ng ad set. So, click natin to, set audience and budget. So, ayan. So, tulad ng sabi ko, yung main goal natin dito sa step 2 na ito is para ma-define natin ng maigi kung sino ba yung mga taong dapat makakita ng ads mo. Okay? And importante na sobrang detalyado nito upang sa ganon, may pakita lang natin yung ads natin sa mga karapat-dapat na tao or dun sa mga high quality leads or dun sa target market natin na may experience na before sa network marketing business or other business opportunities. Okay? And dito nga sa step 2 na ito, dito rin natin isi-set up kung magkano yung budget natin at yung schedule ng ads natin. So before natin i-define po yung magiging audience natin, okay, so before natin i-define yung magiging audience natin, is gusto kong bisitahin muna ninyo itong nasa bandang kanan na ito. So gusto ko pong tingnan muna ninyo itong nasa bandang kanan na ito. Kasi po, ito yung magiging gauge natin kung ilang tao ba yung posibleng makakita nung isinet up natin na Facebook ads. So basically, dito raw, sa current setup na ito, na default niya, is yung potential reach daw natin is 41 million na tao. So sobrang broad po niyan. Okay? So dapat yung pinaka-goal natin dito is kailangan para mas maging targeted talaga yung mga taong makakita nito, I think po I suggest, ang potential reach lang dapat is from 10,000 to 20,000. So ayan. So basically daw, yung 41 people o 41 million na tao na ito is yung mga taong nakatira sa Philippines, dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, from 18 years old up to 65 and above. Okay, so napaka-broad nga yan tulad ng sabi ko. So this time po,
i-define na natin yung magiging audience natin. Okay? So basically dito sa step 1, may option tayo kung gusto nating gamitin ulit yung mga na-save na natin ng mga audience in the past. So ito po yung mga basically sa akin kasi marami akong mga sinesave na mga audiences for future reference ko. Okay? And kung papansinin niyo po dito sa baba, kung sinaset up na kasi natin itong audience natin, kung sino yung magiging audience natin, may option tayo rito para i-save natin yung audience na yon. Okay? So dito po, ito yung step 1 o ito yung unang option na pwede nating gamitin sa pag-identify ng ating target audience. So leave lang po natin siya ng blank upang sa ganon makagawa tayo ng bagong target audience natin. Okay? So sunod po is location. So basically dito sa location, pwedeng isa or maraming bansa yung i-target mo. Pwedeng isa or maraming cities or syudad yung i-target mo. Okay? So maraming kombinasyon po yung pwede mong pagpilian dito. So let's say for example, kunyari yung mga gusto nating makakita ng ating opportunities, yung mga tao from Philippines and Italy. So ayan. So kung mapapansin niyo ngayon, itong audience definition natin dito sa bandang kanan, yung potential reach na niya is from 41 million, naging 69 million na. Okay? So say for example, gusto pa natin targetan yung mga tao na nasa Dubai. So, okay, Dubai. So, United Arab Emirates to, no? So, ayan. So, mapapansin po ninyo, from 69 million, naging 74 million na. Okay? And, pwede rin po, tulad ng sabi ko kanina, pwede rin natin targetin, kunyari, mga probinsya lang or mga syudad. So, say for example, Metro Manila. Okay? So, kung i-click po natin itong Metro Manila, mapapansin niyo itong Philippines dito is mawawala siya kasi ang tatargetin na lang natin is yung Metro Manila, Philippines. Okay, so from 74 million, pansinin niyo bababa siya ngayon from 58 million. Kasi nga po, doon dito sa Pilipinas, yung tinatarget na lang natin yung mga taong nasa Metro Manila from 18 years old to 65 years old. Okay? Maliwanag po ba yun? So say for example, ay dagdag natin dito, kunyari, aside from Metro Manila, ilagay natin yung probinsya ng Cebu. So, ayan. So, ayan po. So, naging 51 million na siya. Okay po? So, next po is itong age natin. Okay? So, pwede natin kontrolin, kunyari, kung ilang taon na yung mga gusto natin makakita ng ating set up na Facebook ad. So, say for example, dito, gusto natin targetin is yung mga taong from 23 years old, okay, up to sabihin natin kunyari up to 38 years old. So ayan. So ngayon yung potential reach natin is naging 21 or 29 million na lang. Okay? Next po, gender. Okay? May option tayo kung gusto natin lalaki lang or babae lang yung makakita nung ating business opportunity or nung ating ino-offer. Okay? So for this category, i-leave na lang po natin na lahat ng gender, men and women yung makakita ng ating isi-set up na Facebook ads. Okay? And dito po sa language naman, kung gusto mo is yung Pinoy lang or kung mga kapwa lang natin Pinoy yung makakita ng Facebook ads mo, ang pwede po natin ilagay dito na language is Filipino. Okay? Kung sa ganon, yung mga taong nakakapagsalita lang or mga nakakaintindi lang ng Filipino, yung mga makakakita nung sinet up mo or sinet up natin na Facebook ads. Okay? So, ayan. Ngayon po, 2.2 million na lang yung potential reach natin. Okay po? Next is itong detailed targeting. So dito mo talaga ma-define yung magiging target audience mo. Okay? So pwede mo silang i-define kung gusto mo ba kung ano yung natapos nila, kung college graduate ba sila, high school graduate ba sila, or kung ano ba yung interest nila, or kung ano ba yung mga activities nila sa Facebook. So dito mo po siya pwedeng i-set up kung anong klase ng interest yung mga taong gusto mong makakita nitong Facebook ads mo na ito. So for this example nga, tinatarget natin is yung mga taong meron na experience before sa network marketing industry, no? So maganda po natin gamitin na interest dito is multi-level marketing. Tama? So in short, ibig sabihin nito,
yung mga taong may activities or meron ng mga interest about network marketing or multi-level marketing na nasa United Arab Emirates, Dubai, yung mga nasa Italy, at yung mga nasa Metro Manila at saka nasa Central Visayas sa dito sa Cebu City, from 23 years old to 38 years old na nakakapagsalita o nakakaintindi ng Pilipino is pwedeng makakita nung target, nung Facebook ads mo. Okay? So, mapapansin niyo ngayon, 110,000 people na lang yung pwedeng makakita nung ginawa mong Facebook ads. Okay po? So, ayan. So, basically po, meron tayong option dito ngayon, no? Pwedeng gawin natin is magdagdag tayo ng interest na pwedeng ginagawa or pwedeng activity nung taong gusto mong makakita ng target market mo, or pwede rin na inaro mo yung audience mo upang sa ganon mas maging qualified pa sila. Okay? So you have two options dito. So kung i-click natin itong narrow audience, okay, and i-click natin dito sa box na ito, meron kang 4 na options na pagpipilian. Anyway guys, yung pag-add natin ng interest dito is bigay ko sa inyo mamaya bilang example din, no? So dito muna tayo. Okay, so tulad ng sabi ko, meron tayong 4 na categories na pagpipilian. So dito po sa demographics, pwede mong i-define, okay, kung ano ba yung education background ng yung target market, ethnic affinity nila, generation, home, life events, parents, politics, relationship, at saka work, no? So say for example, dito sa education, yung gusto mo lang makakita nung Facebook ads mo is yung mga taong college graduate na. So ayan, so pwede po siya. Okay? So, yung potential reach mo ngayon is naging 71,000 na. And say for example, aside from mga college graduate, gusto mo rin makakita ng offer mo is yung mga high school graduate. So, ayan. So, kunyari, gusto pa natin makakita is yung mga may master's degree na. So, pwede rin po siya, no? So, potential reach na natin ngayon is 92,000 na tao. Okay? And ayun po, pwede rin natin i-narrow further pa. Kung sa ganun, mas paging targeted pa siya. So, say for example, dito naman sa interest. Okay? So, basically, itong multi-level marketing pala is interest category siya, no? So, say for example, aside from multi-level marketing interest, is say for example, ang gusto natin na interest is yung mga taong nasa internet marketing. Okay? So, pwede po siya. So, ayan. So, for example, itong internet marketing na yan, no? So, ayan. So, basically po, mapapansin nyo ngayon, yung potential reach natin is fewer than 1,000 na tao na lang. Bakit? Kasi, ibig sabihin po nito, kapag kiniklik kasi natin itong narrow further, ang ibig sabihin po nito, okay, mapapansin mo dito, ibig sabihin nito, makakita lang, nisi-set up mo na Facebook ads, is yung mga taong may interest sa multi-level marketing and syempre may interest din sa internet marketing. Aside from dapat ay college graduate sila, high school graduate sila, o kaya naman may master's degree sila. Okay? So say for example po, okay, i-remove natin tong internet marketing and idagdag natin siya ngayon dito sa internet multi-level marketing na interest. So mapapansin mo, di ba kanina po, fewer than 1,000 na tao. And since niremove natin yung internet marketing, naging 92,000 na lang siya. Tama? So kung idadagdag natin dito, more or less, ang mangyayari ngayon is tataas malamang yung bilang nitong potential reach mo. Okay? So, ayan. Check natin. So, from 92,000, naging 93,000 na. Why? Kasi po ganito siya. Ibig sabihin na nito, yung mga taong may interest sa multi-level marketing at tsaka internet marketing na college graduate, high school graduate, or may master's degree na, yung makakakita ng Facebook ads mo. Far different dun sa sinet up natin kanina, which is yung mga taong may interest sa multi-level marketing at tsaka internet marketing. Okay po? Maliwanag? So, I hope po kung meron kayong katanungan, please
ilagay ninyo sa baba ng video na ito, comment niyo sa baba ng video na ito upang sa ganon masagot natin siya. Okay? So, bibigyan ko kayo ng tip dito, no? So, isang tip na pwede kong ibigay sa inyo na gamitin ninyo na interest is yung mga libro or mga title ng mga specific books na pwedeng nabasa na ng mga target market mo. Okay? So, isipin mo na kung ano yung mga specific books na talagang sikat and highly recommended na binabasa talaga ng mga taong tatargetin mo. Okay po? And magandang category ito actually kasi sobrang high quality leads yung matatarget mo dito. Okay? So, say for example, dito sa ating sineset up na Facebook ads, since nasa network marketing tayo, pwede nating gamitin na category yung mga title ng books na tungkol sa success. Okay po? So, say for example, Think and Grow Rich. Yan. So, ayan. Anyway pala guys, dito sa bandang kanan, no, mapapansin mo kung i-hover mo yung mouse natin, nag-iiba yung dito, no. So, dito, kunyari, itong Think and Grow Rich na interest na ito, mapapansin mo, ibig sabihin nito, at least 2 million, 2.6 million, or close to 2.7 million, yung mga taong may interest tungkol sa Think and Grow Rich. Okay? So, ayan. Kung i-click po natin to, from 93,000, bumaba na siya to 2,800 na tao. And isa pang magandang libro, title ng libro na pwede nating targetin is yung tungkol sa success is yung kay Robert Kiyosaki po, no? So, ayan. Rich Dad, Poor Dad. So, ayan. So, yun. Potential reach na natin ngayon is 4,000 na tao. Okay po? So, ito pa guys. Isa pang interest na pwede mong ilagay. Ito, tip number 2, no? Isa pang interest na pwede mong ilagay na sobrang high quality leads din, yung pwede mong matarget, is kung sino ba yung mga famous guru, famous coach, or mga master na dun sa industriyang kinabibilangan mo. Okay? So, kutulad nito, dito sa ginagawa natin, nasa network marketing, yung industry natin, okay, for this example. So isipin mo ngayon kung sino ba yung mga sikat na coach dito sa network marketing industry. Okay? Tendency kasi, is itong mga coach na ito, yung mga mentors or mga guru na ito, is meron din silang mga sarili-sariling Facebook fan page. Okay? So, pwede mong targetin yung mga taong nag-like na dun sa mga fan page ng guru or coach na yon. So, tulad ng sabi ko, better research kung sino ba yung mga famous na individual or mga leaders sa industriya ang kinabibilangan mo. So, say for example, dito nga sa ginagawa natin or sineset up natin ng Facebook ads, isa sa guru sa network marketing industry is si Big Al. Okay? Big Al Schrader. So, yan. Okay? Isa pa po is si Ayan. Ray Higdon. So, ayan. So, yan po yung second tip ko, no? Kung sino yung mga taong kilala mo na mentor or mga guru na or mga master na dyan sa industriyang kinabibilangan mo. So, isa pa pong tip na pwede kong ibigay sa inyo, no? You can target them through their behavior. Okay? So, since dito po, interest category na yung nilagay natin, so hindi tayo pwede maglagay dito ng behavior, no? So, kunyari, inanaro farther pa natin, though 5,300 na lang na tao yung makakakita ng Facebook ads natin, pag ninaro farther pa natin to, for sure, lilit na to, no? So, para mas maipakita ko lang, sa inyo kung ano bang klase ng mga behaviors yung pwede ninyong gamitin for your Facebook ads, isi-click lang natin itong narrow farther, no? Although, i-remove na lang din natin siya mamaya. Okay? So, yung maganda po rito sa behaviors is I do suggest, okay? Based on experience, mga maganda rito mga targetin is yung mga may digital activities na. Okay?
So itong FB payments na tatlong ito. Okay? Ayun, isa pang maganda rito mag-behavior is yung ito, Facebook page admins. So ibig sabihin nito, yung mga taong tatargetin mo is yung mga taong meron na rin sariling Facebook fan page niya. Okay? And isa pa maganda rito is itong mga internet browser used. Okay? So pwede mong piliin po rito kung ano bang primary browser yung ginagamit ng magiging target market mo. So Chrome ba, Firefox ba, Internet Explorer, Opera ba, or Safari, so something like that. Okay? So ito po yung mga behaviors na I think pwede nating gamitin para sa pag-setup natin ng isang engaging na Facebook ads. Okay po? So ang gagawin natin is i-remove na lang natin itong mga behaviors na ito, no? Kasi yung ano natin, yung potential reach natin kanina is lower na nung gusto nating targetin na potential reach, which is 10,000 to 15,000 or 20,000. Okay? So i-remove natin to. Anyway guys, ito palang event creators, okay, kung nagkakandak kayo ng mga events, is ito po yung isa sa magandang behavior na pwede ninyong targetin. Okay? So, ayan. So, since 5,300 pa lang yung potential reach natin, ang option natin is pwede nating dagdagan dito ng interest ng mga target market natin or dagdagan natin yung education level nila. Okay? For this training, ang dagdag na lang natin is direct selling. So, ibig sabihin, yung mga taong may activities all about direct selling is tatargetin na rin natin. Okay ba? So, ayan. 6,100 potential reach. Okay? So, say for example, gusto rin natin targetin yung mga tao nasa some college. So, ayan. So, say for example, sino ba yung mga guro about network marketing or all about success. So, kaya ilagay po natin dito si yan, Chinkitan. Boom. So, ayan. So, eksakto na po, no? 18,000 na yung taong tatargetin natin. So, ayan. Pwede na po siya. Okay? So, yung next category po is connection, no? So, dito, basically, ito, meron kang option kung yung mga taong nag-like lang ba nung page mo, yung pwede makakita nung Facebook ads na yun, or mga hanggang sa kaibigan, or mga hanggang doon sa kaibigan ng mga taong nag-like ng Facebook fan page mo, so something like that. Okay? So, for this, for this training, let's leave it example. Since yung gagamitin natin na fan page kasi dito, mamaya, is yung Marketing Henyo Secrets. Okay? So, since wala pa siya masyadong ganong karaming na-generate na Facebook likes, so, hindi po advisable muna ito na gamitin. Okay? So, dito, tulad nung sabi ko kanina, may option tayo to save this audience for future references. Okay? So, save natin siya. So, ilagay natin FB Day 7 audience. So, yan. Next po, tulad ng sabi ko, budget. Okay? So, basically, dito, pwede mong kontrolin kung magkano ba yung willing kang gastusin kada araw. Kung mapapansin nyo po ngayon dito sa bandang kanan, kung 800 pesos per day yung willing tayong gastusin for our Facebook ads, mapapansin nyo na yung makakakita o yung marireach daw niya ng tao, na bilang ng tao na makakakita ng Facebook ads na yun is from 4,200 up to 11,000. Okay? So, yung disadvantage lang po kung mas mababa yung gagamitin natin na budget, daily budget. So, for example, mangyayari po from 4,000 plus is magiging 1,200 to 3,200 na lang siya. Okay? So, nagsisimula ka pa naman, ang purpose mo lang naman is para i-build mo yung brand mo, and at the same time,
Okay, mapunta sila doon sa website mo upang sa ganon maka-generate ka ng traffic and syempre maka-generate ng mga likes. Hindi na po masama yung 100 pesos na daily budget mo. Kasi 1,200 na tao up to 3,200 na tao is marami na po yan. Okay? And next po is schedule. So may option tayo rito kung gusto ba natin magtuloy-tuloy yung isa-set natin na Facebook ads or lalagyan natin ng start and end date. Okay? So for this example, kunyari gusto natin na lumabas yung ating Facebook ads ng isang linggo lang. So say for example, ngayon February 17, so pwede natin gawin siya na up to February 24 lang. So ayan, so magpapakita rito sa baba kung magkano yung possible na pwede mong gastusin, which is 3,599.99 pesos. Okay po? So dito may option ka, ay click itong show advanced options. So dito po, okay, kung gusto mong i-optimize yung ad delivery mo, may 3 options ka. And sabi ni Facebook, ang recommended daw niya is link clicks to your website. So hayaan na lang natin ito na ganito. So piliin natin itong recommended ni Facebook. Okay? Next is bid amount. So dito, pwedeng automatic or pwedeng manual. And I do suggest, lagay na lang natin siya automatic upang sa ganun, si Facebook po yung mag-set ng magiging bid natin. Okay? Next is CPM or CPC. Okay? So, guys, CPM po, ibig sabihin nito is cost per 1,000 impressions. So, ibig sabihin nito, nagbabayad ka per 1,000 impressions. Okay? Example, kunyari, ang CPM mo is 20 pesos. Ibig sabihin nito, charge ka ni Facebook o sisingilin ka ni Facebook ng 20 pesos every time na may pakita nila yung ads mo sa bawat 1,000 na tao. Okay? So, say for example, 10,000 na tao yung nakakita ng ads mo, so sisingilin ka ngayon ni Facebook ng 200 pesos. So, ayun po ang CPM. Okay? CPC naman, ibig sabihin nito, cost per click. So, dito, binabayaran mo yung bawat click ng target market mo or target audience mo dun sa Facebook ads mo. So, kasama na dito yung pag-like nila, pag-comment nila, pag-share nila ng Facebook ads mo, and lahat po ito, babayaran mo kay Facebook. And base sa mga maraming advertisers, yung CPC daw is yung mas nagpe-perform dito sa dalawang ito. Okay? Pero guys, it's up to you po kung anong pipiliin niyo sa dalawang ito. Tulad nga na sabi nila, it's always nice to have a split test para sa ganon, malaman mo sa sarili mo kung ano ba yung mas maganda dito sa dalawa. Okay? Pero based on advertisers ka, yung maraming advertisers, yung mga professional advertisers, ang mas nag-perform daw is itong link click or itong CPC. Okay? So, piliin natin dito is itong CPC. Next is ad scheduling. Okay? So, basically, dito may option ka kung magra-run ba yung ads mo all the time or may schedule siya. Okay? So, for this example, i-click natin itong run ads all the time since meron naman tayong end date dito. Okay? And lastly, delivery type, standard daw versus accelerated. So, recommended ni Facebook is itong standard. So, hahayaan na lang po natin siya sa standard. Okay? And next po is, i-save natin itong set name na ito. Pangalanan natin siya na 7-day Facebook ad set. So, yan. Then next po, gagawa na tayo ngayon ng creative para sa ating si-setup ng Facebook ads. So, pupunta na tayo ngayon sa step 3. Okay? So, ayan. So, dito sa step 3, yung unang category na pwede nating gawin dito is pumili tayo kung single image mo or single video ba yung gagamitin natin para sa ating ads or multiple images. Okay? Anyway guys, sabi naman dito, you can show up to 5 images at a time at no extra cost. And I tell you po, magandang gamitin ito upang sa ganon, pwede mo naman i-check later on kung ano ba dun sa mga images na inilagay mo dito yung mas magpe-perform. Okay? So, piliin po natin for this ad is itong multiple images in one ad. So, ayan. So, maglalagay tayo mamaya ng at least 3 images for our Facebook ads.
po. And then dito, next step is i-connect natin ngayon yung ating Facebook fan page dito sa isa-set up natin na Facebook ad. So for this example, ang gamitin natin is yung ginawa natin nung day 2 ng ating training camp na Facebook business page or Facebook fan page, which is marketing and new secrets. Okay? So before natin ilagay kung ano yung magiging message natin or kung ano yung magiging benefit nung gagawin natin na Facebook ads, gusto ko po pansinin ninyo itong preview ng magiging ad natin dito sa bandang kanan. Okay po? So basically, ito yung magiging itsura niya kapag makikita ito ng ating target audience sa ating newsfeed. Okay? So ito yung mga example kanina na pinakita ko sa inyo. So puntahan natin yung Facebook account ko. So ito po siya, okay? So ito yung parang magiging itsura nung sineset up natin na Facebook ads ngayon. Kung papakita mo siya dito sa doon sa inyong newsfeed, okay? So, parang ganito siya. And ito naman pong mobile newsfeed, kung gusto mong ipakita yung Facebook ads mo doon sa mga taong gumagamit ng cellphone para mag-Facebook. Okay? So, dito po sa bandang kanan, may option kayo to remove yung mga 4 na categories na ito. Okay? And ito naman po, desktop right column, ito naman yung mga Facebook ads na makikita mo dito sa bandang kanan. So, ito yung kanina sinasabi ko na isang example ng mga Facebook ads. Okay po? So, ito sila. So, ito yon. Okay? And lastly po, meron dito, bagong-bago siya actually, Instagram. Kasi nga, binili na ng part na ng Facebook ang Instagram. Tama. So, may option tayo dito kung gusto natin ipakita ba ito, sinet up natin na Facebook ads sa Instagram din. Okay? So, say for example po, gusto lang natin makita yung ads natin dito lang sa right column at saka sa newsfeed, no? So, pwede natin gawin is i-remove natin itong audience network at saka itong mobile newsfeed. So, ayan. So, ngayon po, puntahan natin itong category na to, text. So, sabi dito, tell people a bit more about your URL. Make sure to clearly explain what you are going to promote. So, basically, tulad ng sabi ko po, dito mo pwedeng ilagay yung magiging benefit or yung magiging end result ng ads na pinopromote mo upang sa ganon, i-click ito or pansinin ito ng magiging target market mo. Okay? So, dapat po super compelling or super engaging nung ilalagay mo na message or ilalagay mo na benefit dito sa text column na ito. Okay? So, dito po siya lalabas. So, kung mapapansin mo, itong unlock your marketing prowess na text na ito, dito siya lalabas. Okay? Dito sa banda ng taas nitong image na ilalagay natin later on. So, tulad ng sabi ko po, dapat compelling siya at saka engaging. So, pwedeng ilagay natin, so for example, since about network marketing to, no? So, 3 important skills you need to acquire ASAP for your networking business. So, ayan, no? 3 important skills you need to acquire ASAP for your networking business. So, dito talaga, bigyan mo kaagad ng idea yung target audience mo kung para saan ba talaga yung ads na yun. Okay, isang tip lang din pala, make sure na merong call to action dito. Pang sa ganon, malaman ng target audience mo kung ano yung gagawin nilang susunod once na naging interested sila dito sa Facebook ads mo na ito. Okay? Kailangan kasi i-guide natin yung target audience natin kung ano ba yung step by step na gagawin nila. So for example, click learn more now. So, ayan. Okay? So, anyway pala, nagkaroon siya ng
Ito, meron siyang icon na lumabas po, yung triangle icon na merong exclamation point sa baba. Ibig sabihin nito, okay, nag-exceed na tayo dun sa amount of text na pwede natin gamitin para sa ating Facebook ad. So, i-edit natin siya. 3 important skills you need to acquire for your networking business. Hit learn more now. So, ibig sabihin po nito, kung interesado sila, okay, pwede nilang i-click itong learn more upang sa ganon, mapunta sila doon sa inilagay natin na link kanina, which is www.marketingninjasecrets.com. Okay po? Or say for example, isa pang magandang headline or magandang text na gamitin natin ay ito, Lazy Man's 5 ways to earn in network marketing. Click download now. So ayan. So basically po, itong learn more kasi pwede natin itong palitan later on, no? So dito, call to action button, pwede natin ilagay rito. Ito po yung mga buttons na pwede natin pagpilian, no? Sign up, download, watch more, apply now, contact us, shop now, book now, or pwede rin wala, no? So for this example, since ilagay natin na click download now, pwedeng may option po tayo is ilagay natin download. Okay? Or say for example, click sign up now. Okay? So pwedeng gawin natin, palitan natin yung call to action button, ilagay natin is sign up. So ayan po siya. Okay? Next thing na pwede natin gamitin headline or isang headline na pwede kong i-share sa inyo is ito. Encounter the easiest and simplest way to earn extra income. Click sign up now. So ayan. Or ano pa ba magandang headline? So kung mapapansin nyo po, no, lahat ng mga headlines na sinishare ko sa inyo is very compelling siya at saka super engaging siya. So make sure po talaga na yung ilalagay mo na benefit or yung text na ilalagay mo rito is engaging siya upang sa ganon, mas malaki yung probability or yung rate na i-click ito, papansinin ito ng mga target market mo. Okay pa? Ito pang magandang headline na pwedeng gamitin. Unlock the secret to earn extra money today. Click sign up now. So ayan. Okay? Anyway pala guys, before po pala ninyo i-set up itong creatives ninyo, no, I do suggest bisitahin nyo itong link na ito, www.facebook.com/business/us-guide. Ayan po, no, www.facebook.com/business/ads-guide. Okay, then click po natin enter and mapupunta tayo dito sa page na ito, no. So basically ito yung mga 10 objectives, plus yung mga objectives dun sa Power Editor na pwede natin gamitin para sa ating Facebook ads. Anyway pala guys, yung nabanggit ko ng Power Editor po, advanced strategy siya na pwede nating gamitin para mas maging targeted pa yung gagawin natin na Facebook ads. Okay po? So dito mapapansin niyo, okay? Dito sa page na ito, makikita mo yung mga tips na sinasuggest ni Facebook para sa atin. So say for example, dito, kung mobile newsfeed
ito yung mga guides na pwede ninyong gamitin para mas maging engaging pa yung gagawin ninyo na Facebook ads. Okay, so say for example naman, desktop newsfeed. So ito po siya. So I do suggest po, basahin ninyo muna ito before you set up a Facebook ads. Okay? So ayan po siya. Mobile newsfeed, desktop newsfeed, right column, Instagram. So ayan po. So for this example, kunyari ito, clicks to website. Ito yung magiging itsura niya in case na gagamitin natin yung desktop newsfeed, mobile newsfeed. Tapos ito rin po yung mga recommendations ni Facebook, no? So ang recommended daw niya, yung size, image size na gagamitin natin is 1200 by 628 pixels. So ito po sila. Okay? So I do suggest po, bisitahin ninyo ulit ito www.facebook.com/ads-guide. Pag sa ganon, pwede natin pagbasehan itong mga recommendations na binibigay ni Facebook. Okay po? So next thing na gagawin natin is maglalagay tayo ngayon ng link or ng image dito sa gagawin nating Facebook ads. So itong image na ito yung makikita ng mga target audience mo na lalabas sa kanilang newsfeed or dun sa right side ng Facebook natin. Okay? Yan ang recommended size nga tulad nung dito sa chinek natin kanina. Recommended size po is 1200 by 628 pixels. Okay? And I suggest na maglagay kayo ng multiple images dito kasi pipiliin naman po ni Facebook kung sino yung mas i-click or sino yung mas nag-e-engage sa yung target audience. And makikita mo ito sa Facebook Insights mo. Okay? So puntahan natin yung Facebook Insights na yan, Facebook. Okay. So basically po, dito siya lalabas sa yung Facebook Insights o dito sa Ads Manager mo. Okay? So say for example dito, lalabas po yan kung ano rito dun sa kunyari ito. Okay? Lalabas po yan dito sa baba. Okay? Depende sa kung anong objective yung ginamit mo. Alam mo po? Dito kasi ginamit ko na rito is yung lead form na objective. Kaya ang ginamit ko dito is yung Power Editor na. So anyway guys, Power Editor po, it needs another training video, so gagawa na lang ako in the near future ng training video about Power Editor. Okay, so itong Power Editor po kasi advanced strategy siya na pwede natin gamitin para sa ating Facebook ads. Okay po, so balik tayo rito. So for this example, maglalagay tayo ng tatlong image, no? So pwede natin gawin po is click natin itong change image and mamimili tayo ngayon na ilalagay natin na pictures. Pipili po tayo sa ating desktop and ito. Click po natin confirm. Ayan. So, basically po, makikita ninyo, 1200 by 628 yung size ng image ko, no? So, eksakto siya dun sa binigay o nire-recommend ni Facebook. Anyway guys, isang tip lang ulit na pwede kong share sa inyo, no? Bisitahin nyo po itong link na ito kung gusto nyo maging eksakto talaga yung image size nung ilalagay ninyo sa inyong Facebook ads. Okay? So, ayan. www.picmonkey.com and then dito po sa design, okay, puntahan niyo itong costume and then dito po pwede niyo ilagay yung image size ng inyong Facebook image na gagamitin para sa inyong Facebook ads. Okay po, so ano ba yun? 12 by 628 12 by 628. Make it.
So, yan. So, ito po magiging size ng image mo. So, pwede mong gawin, puntahan mo lang tong butterfly icon na ito dito sa bandang kaliwa. Okay? Then, pwede mo pong ilagay dito yung image nung gusto mong gamitin para sa yung Facebook ads. So, for example, itong learning. Okay? So, pwede mo po siyang i-eksakto ngayon dito upang sa ganun maging 1200 by 628 pixels yung gagawin mo na Facebook ads. Okay po? So, ayan po, bisitahin ninyo www.picmonkey.com. Okay? So, ayan. So, maglagay pa tayo ng dalawa pang image para dito sa ating Facebook ads. Anyway pala guys, ito yung in-upload natin na unang image, no? So, yung second image po, lalabas siya dito, and yung third image, lalabas siya dito later on. Okay? So, maglagay pa tayo ng dalawa pa. So, ayan. I-upload lang po siya. And confirm. So, dito sa pangatlo, ilagay natin yung itong solution. And click confirm. So, isa lang po yung masasabi ko, no? Isa lang yung suggestion ko dito sa mga images na ilalagay ninyo, no? Make sure po na attention grabbing yung images na ilalagay mo. Kung sa ganun, mas i-click ito ng target audience mo. And make it simple din also para madaling maintindihan ng target audience mo yung mensahe, yung image na in-upload ninyo para dito sa isa-setup ninyo na Facebook ads. Okay po? Hindi naman kasi kailangan lagi na about dun sa produkto mo yung ilalagay mo na picture, no? Pwede kasi ipakita mo dito sa picture din yung mga taong gumagamit na ng products mo. Actually, mas maganda nga yun at mas effective. Okay po? So, for this example ng Facebook ads na sineset up natin, is nagpe-portray siya ng isang message na kung meron silang problema ngayon currently on their network marketing business, is they can learn new skills upang sa ganun masolusyonan yung problema nila. So, parang ganun po yung pinoportray natin ngayon dito sa Facebook ads natin na ito. Okay? So, dito po mapapansin ninyo, pare-parehas na marketing henyo secrets yung headline na nagpapakita dito sa ating preview. Okay? And basically po, may option tayo na pwedeng dito sa tatlong image na ito is iba-iba yung magiging headline niya. Okay po? So, pwede natin siyang i-edit dito. Okay? So, puntahan natin yung image 1 muna. So, puntahan natin itong problem na ito. So, kung i-edit natin dito ngayon sa Marketing Henyo Secrets headline na ito, magpapalit po yung nandito sa image 1 natin na headlines. Okay? So, dito po sa headline, yung unang tip na pwede mong share sa inyo is gumamit kayo ng mga headlines that ask questions. Okay? So, say for example, don't know how to build your organization. Okay? So, mapapansin nyo po, dito sa bandang kanan, no, makikita nyo, nakalagay siya, -2. So, ibig sabihin po nito, okay? Ibig sabihin nito, nag-exceed tayo dun sa allotted na 40 letters, 40 characters para dito sa ating headline. Okay? So, i-edit natin siya or ibahin natin siya. So, say for example, how to build your downline organization. So, yan po, no? Mapapansin nyo, eksaktong 40 characters siya. Or, pwede rin po ilagay natin na headline is want to earn extra income. Okay? Or, want to earn
extra money. So, ayan po. So, ayan yung unang tip na pwede kong share sa inyo, no? Gumamit kayo ng mga headlines that ask questions. Okay? And dito po sa baba, pwede rin kayo, may option din kayo na lagyan nyo ng description yung gagawin ninyo ng Facebook ads. Kung gustong pang magbigay ng dagdag information about your promotion or about your ads. Okay? So, pwede rito, price ng product mo or nung additional benefit pa ng product mo. So, something like that. Okay? So, next po, kunyari, magbibigay ulit tayo ng headline dito sa second image na ito. So, puntahan natin yung number 2. So, kunyari, maglagay ulit tayo ng headline dito. So, yung second tip po na pwede kong share sa inyo na pwede nyo gamitin headlines is yung mga headline na gumagamit ng mga hypnotic words. Okay? So, say for example, never done before. So, yan. Hypnotic words po yan na pwede natin gamitin na headline. Okay? Or, say for example, skyrocket your sales now. So, yan po, no? So, ito yung mga example ng mga hypnotic words na pwede ninyong gamitin para sa mga si-setup ninyo na Facebook ads. Or say, for example, ano pa ba? Blowout sale. So, yan. Okay po. So, ang gamitin natin dito, kunyari, na headline ay yung ano na lang, una na lang, never done before, para in relation siya doon sa image na nasa pangalawa natin. Okay? Never done before. So, ayan. Okay? This time po, yung image 2 naman yung lagyan natin ng headline, no? So, ilagay natin mga headlines naman na may time pressure. So, ayun po yung tip number 3 ko, no? Pwede kayong maglagay dito ng mga headlines na may time pressure. So, tulad ng, ano ba yun sa third image natin? So, solution. Okay? So, pwede po tayo maglagay dito ng headline na may time pressure. So, actually po, in my part, nasubukan ko na ito before and sobrang effective siya para sa akin. And until now, ginagamit ko pa din siya sa aking ginagawang online business. Okay? So, pwede po mga examples dito is limited slots now. Ayan. Or, say for example, lock your spot now. Ayan po, no? Or, hurry before you miss this opportunity. Okay? So, ito po yung mga headlines na merong time pressure. Okay? So, dito sa description, guys, tulad ng sabi ko kanina, no, ang ilalagay natin dito is mga additional information tungkol doon sa product natin, tungkol doon sa pinopromote natin, no? And it is not necessary kung lalagyan natin dito ng additional description or additional information doon sa products natin, doon sa pinopromote natin, it is not necessary po na iba-iba din yung description nila dito. So, pwede rin siyang pare-parehas, no? Same thing din with dito sa headline, no? And dito naman sa destination URL, okay? So, say for example, dito sa images na ito, kung i-click ito nung target audience mo, mapupunta sila dito sa click na inilagay mo dito sa destination URL. Okay? So, dito may option ka actually kung kunyari dito sa second image, ibang URL yung pupuntahan niya. Dito sa third image, ibang URL din yung pupuntahan niya. So, may option ka pong ganon. So, ayan. And then, next thing na gagawin natin
Kung sa palagay natin is okay na yung sinet up natin na Facebook ads, okay, is puntahan na natin ngayon itong place order or itong review order muna upang sa ganon ma-preview natin yung summary ng magiging Facebook ads na ginawa natin. Okay po? So basically dito sa ads name, okay, pwede natin siya palitan din. Pag sa ganon, mas padali natin ma-identify yung pangalan nung ginawa natin ng Facebook ads. So for this example, 7-day FB ad. So ayan. So basically po dito sa summary, pinakita ni Facebook na yung mga taong tina-target daw natin is yung mga taong nasa UAE, Dubai, yung mga nasa Metro Manila at saka Cebu City, and syempre yung mga nasa Italy. From 23 years old to 38 years old, and dapat nakakaintindi or nakakapagsalita ng Pilipino, and dapat college graduate siya, high school graduate siya, or naka-attend ng college, or dapat meron siyang master's degree. Okay po? And lastly, dapat ang interest niya is multi-level marketing, direct selling marketing, or internet marketing. Okay po? So either dito sa tatlong ito, kung interest niya, ibig sabihin po, makikita niya yung sinet up mo na Facebook ads. So it is not necessary na kailangan is interest niya itong tatlong ito, no? Kahit isa lang po dito yung magiging interest niya, pwede na niya makita yung sinet up mo na Facebook ads. Okay? And lastly, dapat interest din ni target audience mo is Think and Grow Rich, Rich Dad, Poor Dad, yung kay Big Al, and syempre Ray Higdon at saka si Chinkitan. Okay po? And lastly, yung daily budget daw na sinet up mo is 100 pesos per day, and tatakbo yung Facebook ads mo from February 17, 2016 up to March 24, 2016. Okay? So upon click po nitong place order, i-review na siya ngayon ng Facebook kung nag-comply ba siya dun sa mga Facebook guidelines na isinet nila. Okay? So once na nag-comply, nakita ni Facebook na nag-comply ka sa lahat ng mga guidelines na yon, i-approve na ito ng Facebook. So may option ka, pwede mong iset doon sa settings mo na makaka-receive ka ng notification na na-approve ba or hindi ni Facebook yung ginawa mo na Facebook ads. Okay po? So ayan po yung pag-set up ng isang engaging Facebook ads. And final tip lang guys, ito parang summary na rin, no? Yung mga best practices para sa pag-set up ng Facebook ads. Una po, tulad ng sabi ko, dapat meron kang clear to action doon sa text na ginawa mo. Upang sa ganon, mag-guide mo yung target audience mo sa kung ano ba yung gagawin nila na susunod after nilang mapanood or after nilang makita yung isinet up ko na Facebook ads. Number 2, na tip na pwede mo share sa inyo, dapat po i-highlight ninyo doon yung benefit or yung end result na maaaring makuha ng magiging target audience mo doon sa sinet up mo or doon sa pinopromote mo. And lastly, tip number 3, gumamit kayo ng mga attention grabbing, eye-catching, tsaka syempre mga simple image para sa ads mo. Okay? Anyway po, sa baba ng video na ito, nandyan yung link ng guidelines na ini-implement ng Facebook, no? And make sure na basahin mo muna ito bago ka mag-create ng ads. Kung sa ganun, maiwasan mo din na ma-deny or hindi ma-approve yung gagawin mo na Facebook ads. And I promise you guys, it's worth na basahin yung guidelines na ito. Kasi to tell you honestly, ilang beses din na na-deny yung Facebook ads ko before dahil hindi ko binabasa yung mga guidelines ng Facebook na naging resulta para ma-block yung unang Facebook ads account ko. Okay po? Sad but true, pero ganun talaga, learn from experience. Kaya I do suggest, I strongly recommend na basahin ninyo muna yung mga guidelines dyan before kayo mag-set up ng isang engaging na Facebook ads. Okay po? So go ahead guys, make your first Facebook ads now, and I hope by this time well-defined na yung gusto mong magiging target audience mo upang sa ganon, highly qualified talaga yung makakakita ng mga ads mo. Okay?
So I hope po meron kayong nakuhang value and technique sa short training video na ito. And dito na po nagtatapos yung ating 7-day Facebook Marketing Training Camp. And I do suggest po ulit-ulitin ninyong pakinggan itong mga training videos na ito dahil for sure ako, meron at meron pa rin kayong mga bagong matututunan. Okay po? So, kung meron kayong nakuhang value dito, I do suggest po, i-share ninyo yung link ng video na ito sa inyong Facebook account or sa inyong social media account upang sa ganon matutunan at malaman din ito ng mga kaibigan at mga team members mo. Especially, pati na rin ng mga downlines mo. Okay? So before we end po this training video, please like my Facebook fan page www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez, or you can follow me at my Twitter account at Tofel_Valdez, or you can subscribe at my YouTube channel http://bit.ly.com/Christopher_channel. And kung meron pa po kayong mga karagdagang katanungan, please comment it sa baba ng video na ito upang sa ganun masagot ko siya. Okay? Or you can email me at christopher@marketingheniosecrets.com upang sa ganun po, mag-guide kita at pasagot ko yung mga katanungan mo tungkol sa training video na ito. Anyway guys, kung gusto nyo pong mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares na nire-review ko, na pwedeng magamit ninyo to save lots of time and effort para sa pagmamarket, please subscribe to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketingheniosecrets.com, then mag-subscribe po kayo dito. Okay? So puntahan nyo lang yung orange box dito sa bandang kanan ng website ko, and ilagay nyo po yung email address nyo dyan, and then click get updates. So sa ganitong paraan, may papadala ko ng diretso sa email address mo yung mga strategies, techniques, training videos na ginagawa ko. And lastly, meron akong ginawang private Mind Master group sa Facebook. Okay? Anyone po, basta networker or aspiring to become a networker, can join in this Mind Master group for free. And ang vision po ng Facebook group na ito is mag-provide ng maraming value tungkol sa mga tips and mga how-to knowledge and strategies na pwede mong i-apply sa inyong network marketing business or any business opportunity. And nandito din yung mga review ko ng mga napapanahong tools and softwares na pwede ninyong magamit para makapag-save kayo ng maraming time para sa inyong pagmamarket. Okay po? Meron din dito mga downloadable reports in the form of ebooks. So pwede nyo pong i-search ang mga ito. Ang pangalan ng Facebook group is Pinoy Networkers Fantastic Mind Master Group, or punta lang kayo sa link na ito, www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mind Masters. Okay? Again, add yourself guys, and pwede nyo din i-add dito yung mga team members, mga downlines ninyo sa Facebook group na ito. And libre po siya. Okay? Again, this is Christopher Valdez of marketingheniosecrets.com, and thank you for watching.